talagang solid fans ka ng Kim Pao forever, huwag kayong maniniwala sa mga negative na comment nila. Super mabait silang dalawa. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Corazon Carilla. Kung solid fans kayo ni Kim and Paula Avellino at kilala nyo po ang mga galawan po nilang dalawa, hindi nyo po kailangang magpa-apekto at madala sa mga negativity na nagkalat naglipanan ngayon sa mundo ng social media. Kasi alam naman po natin, di ba, yung mga gawain po ng kalaban at tumutuligsa kay Kim and Paulo, alam po natin yung goal nila. Since si Kim and Paula Avellino nga po ay malakas, sobra ang career dito sa showbiz industry to the point na naagawan na po yung ibang mga Gen Z na love team, yung mga younger generation. Ito ang mga pakawala po ng kaaway. At binabanatan si Kim and Paulo. Akala ata nila magtatagumpay sila. Pero the more na binababa nila si Paula at Kim, lalo po silang inaangat ng nasa itaas. Pag hitik ka talaga sa bunga, pilit kang binabato. Pilit kang pinapabagsak. Grabe ang basher, no? Ako'y nanood sa Showtime. Nakita ko sila masaya ang mga host at wala akong nakita na nang isnab si Paulo. Ang bastos na bashers ay nakakainis. Galit ako sa mga bashers, Durs. Minsan, di ko maiwasan ang sarili ko. Gusto kong hampasin kung kaharap ko lang yung tao. Sana tumigil na sila. I love Kim and Paulo so much. Di kahahayaan na smallin lang nila ang mga bio-biong basher. Maraming salamat, Durs, sa iyo at sorry dahil di ko mapigilan ang sarili ko. God bless always. Nako, Norma Cole, okay lang po na kayo magalit. Pero syempre, ayoko po na nai-stress kayo sa mga kumakalat sa mundo ng social media. Hayaan nyo na po ako. Ako na pong bahala dito. Ako na po yung bahala na maglinaw and syempre makipagpakbakan sa mga bashers na yan. Basta wag lang po kayong ma-stress, ha? Okay lang yung magalit kayo sa comment pero wag nyo nang iisipin masyado, ha? Kasi alam nyo naman po mga seniors, bawal na po yung ma-stress. Dapat happy lang, laging nakasmile. Okay, hiyaan nyo na po kami dito na magtanggol kay Kim and Paula. Basta makinig lang kayo dyan. Kasi alam naman natin kung ano meron talaga kay Kim and Paula, di ba? And sa mga bashers, hayaan nyo na lang din po yan kasi hindi naman po yan pinapansin ni Kim and Paula Avellino. Hayaan yung gumawa sila ng issue. Tayo naman didepensa at didepensa kay Kim and Paulo. Ganyan natin kamahal si Kim and Paula Avellino. Kaya wag nyo na pong pakaseryosohin yung mga bashers. Okay? So maraming salamat po sa komento. Ginang Norma Cole, God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So sino na po ang excited mag-Friday? Taas nga ang kamay. Kasi meron po dito ako nakita sa post ni Ellie Gatdula na 20 babae ang natagpuan sa kwarto nitong si Walter. At isa na nga doon, itong si Alegria. So, paano napunta? Sabi nga dito, abangan sa Friday. Ang 2 babae sa kwarto ni Walter bago siya namatay. So, siya nga dahilan ng punit na manggas ni Alegria na napansin ng 2 niyang kaibigan na nakalimutan ko ang pangalan. So, grabe po itong si Walter, maging si Alegria po pala, mga kakimpaw, ay natitipuhan niya. So, sana mag-Friday na, mga kakimpaw, no? Excited na kasi ang lahat na mapanood ang next episode na ilalapag ng Prime Video PH. Samantalang next topic naman tayo, in-upload po ni Mendoza Wela itong picture na inedit for Kim and Paula Avellino. Sabi niya dito sa caption, yan ang sabi nila, pero iba ang nakikita namin kasi 'di ba ang pakita ang sabi ko ng mga bashers, parang wala daw si Riti, si Paula Avellino kay Ginchu, parang walang gana, pero ito po binasag po ni Ma'am Wela Mendoza. Si Riti at parang nanlalamig na. Sus Dio Marimar, parang hindi po mapaghiwalay, mga kakimpaw, at laging may sariling mundo. Kaya yung mga nagsasabi dyan na si Paula Avellino daw ay nanlalamig na kay Kim Chu, naku, huwag po kayo maniniwala dyan kasi ito yung nakikita natin, no? Nanlalamig ba dyan? Yan, mga kakimpaw. Sobrang nga po nag-iinit at lumalalim at tumitindig ang kanilang pag-iibigan.
Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong inilabas ni Chinita Princess kani-kanina lamang. So video po ito, kuha sa It's Showtime nung time po na nag-promote si Paolo Avellino ng The Alibay sa It's Showtime. So 11:50 AM pa lang or 11 past pa lang, nasa Showtime na po si Kim, ganun din po si Paolo Avellino. At nakita ko nga po dito na hanggang parking, si Kim and Paolo Avellino magkaangkla po ng kanilang mga braso. So wala nang nakatutok na camera yun ha. Camera na lamang po nila yung nakikita natin. Pero hindi talaga sila mapaghiwalay. Ayan, ipapakita ko na lamang po sa inyo, mga kakimpaw, yung picture ni Kim and Paolo Avellino na 5 PM mahigit na. Pero ayan, naglalakad sila sa parking. Tapos magkaangkla pa po ng kanilang mga braso. Sa video din mga kimpaw na may nag-surprise po ng bouquet of flower kay Chinita Princess. Sobrang nga pong nagulat si Kim Chiu, tapos yung mga taong nakapalibot sa kanya nagpalakpakan na para pong kinikilig. Pero mga kakimpaw, nakita ko nga din po kay Kim Chiu na mangyak-yak po siya habang tinatanggap yung bouquet of flowers na yun. Kanino kaya galing nga yun, ano mga kakimpaw? Kasi grabe yung kilig ni Chinita Princess habang tinatanggap po yung bouquet of flowers na kulay red. Samantalang ito naman po yung caption ni Chinita Princess sa kanyang bagong post. Sabi niya, "Still can't believe it from the bottom of our hearts. Maraming salamat po for making the Alibay the #1 series on Prime Video Philippines and in most especially in UAE. Your endless support, your reviews, your tweets, your posts, and your reactions, sobrang nakakataba ng puso. Because of you, our story of love, betrayal, and truth has reached audiences not only here, but across the world, shown in over 240 countries and territories." So, yan po yung naging caption ni Kim. Lubos po siya nagpapasalamat sa mainit na pag-support at pagtanggap ng The Alibay dito sa bansa natin and syempre sa labas po ng ating bansa. So, deserve ni Kim and Paolo Avellino yun kasi mahusay sila and syempre, ginalingan po na talaga nila yung pag-arte. Kaya ngayon pala, congratulations Kim and Paolo Avellino. Ang balitang ito ay talagang nakakakilig at puno ng emosyon. Kung totoo ngang sinurpresa ni Paolo Avellino si Kim Chiu sa dressing room, makikita rito ang tunay na sweetness at malasakit ni Paolo kay Kim. Hindi na rin nakapagtataka kung manghiyak-iyak si Kim dahil sa gitna ng pagod sa trabaho at dami ng pinagdaanan nila bilang magka-love team at posibleng higit pa. Isang simpleng sorpresa ay may malaking ibig sabihin. Ayon sa mga nakasaksi, tahimik na pumasok si Paolo sa dressing room habang abala si Kim sa paghahanda. Nagdala umano ito ng maliit na regalo o bulaklak, dahilan para mapahinto si Kim at maiyak sa tuwa. Kitang-kita raw sa kanilang mga mata ang tunay na koneksyon at pag-aalaga sa isa't isa. Nakakatuwang makita na sa kabila ng pagiging mga sikat na artista, nananatiling totoo at taos-puso sina Paolo at Kim sa kanilang mga emosyon. Ang ganitong mga sandali ay nagpapatunay na hindi lang showbiz o love team ang umiikot sa pagitan nila, kundi isang malalim na respeto at pagmamahalan na unti-unting lumalago. Ang simpleng gesture ni Paolo ay isang paalala na minsan, hindi kailangan ng grand gesture o publicity para iparamdam ang care. Sapat na ang pagiging totoo. Ito ay isang magandang halimbawa ng kung paano dapat alagaan ang isang relasyon. Tahimik, taos-puso, at puno ng suporta. Sa mga fans ng Kim Pao, siguradong sobrang saya nila ngayon, lalo't tila mas nagiging malinaw na may tunay na damdamin sa likod ng mga eksenang kanilang ipinapakita. Ayon sa mga insider, tahimik na pumasok si Paolo Avellino sa dressing room habang si Kim Chiu ay abala sa paghahanda para sa tapping. Hindi inaasahan ni Kim ang pagdating ni Paolo, kaya nang makita niya ito dala ang paborito niyang bulaklak at maliit na cake, agad siyang napaiyak sa saya. Emosyonal si Kim at sinabing, "Hindi ko talaga inasahan to. Ang sweet mo naman, Paolo." Lumapit siya at niyakap si Paolo ng mahigpit, bagay na ikinakilig ng mga staff na nakasaksi sa tagpo. Agad nag-trending sa social media ang hashtag #KimPaoSurpriseMoment. At maraming fans ang nagsabing ramdam nila ang genuine care and affection sa pagitan ng dalawa. May mga nagsabi pang, hindi na ito acting, totohanan na to. Sa isang maikling panayam pagkatapos ng insidente, sinabi ni Paolo na, minsan gusto mo lang iparamdam sa isang tao na na-appreciate mo siya, lalo na kung nakikita mong pagod na pagod siya.
Ibinahagi ng isang makeup artist na madalas na nagbibigay ng simpleng suporta si Paulo kay Kim kahit sa likod ng kamera. Mga maliliit na bagay na nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay hindi lang simpleng sorpresa, kundi patunay ng lalim ng koneksyon at respeto sa pagitan ni Paulo at Kim. Sa gitna ng kanilang abalang karera, patuloy nilang pinapatunayan na posible pa ring manatiling totoo, mapagmahal at marunong magpasaya ng taong mahalaga sa kanila. Sa panahon ngayon ng showbiz kung saan madalas puro trabaho, pressure at intriga ang umiikot sa buhay ng mga artista, nakakatuwang marinig ang ganitong klaseng kwento, isang sandaling puno ng totoong emosyon at malasakit. Ang ginawa ni Paulo Avellino ay hindi lang basta simpleng sorpresa. Ito ay isang tahimik, ngunit makapangyarihang pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga kay Kim Chiu. Makikita dito ang lalim ng kanilang samahan, hindi lang bilang magka-love team, kundi bilang dalawang taong marunong magbigay ng oras at atensyon sa isa't isa. Sa dami ng proyekto at responsibilidad ni Kim, marahil ay hindi niya inasahan na may ganitong sweet moment na magpapagaan sa kanyang araw. Kaya nang makita niya si Paulo sa dressing room, dala ang ngiti, bulaklak o simpleng regalo, hindi nakapagtataka kung napaiyak siya sa tuwa. Iyon ang mga luha ng isang taong nakaramdam ng tunay na pagmamahal, hindi dahil sa material na bagay, kundi sa effort at sincerity ng isang tao. Ang ganitong tagpo ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga fans, kundi pati na rin sa mga naniniwala sa slow but sure kind of love. Ipinapakita ni Paulo na hindi kailangang mag-ingay o magpasikat para lang iparamdam ang pag-ibig, sapat na ang pagiging present, maalalahanin at totoo. Sa kabilang banda, makikita rin kay Kim kung gaano siya marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Ang kanyang reaksyon, ang pagluha at pagyakap kay Paulo ay hindi gawa-gawa, kundi bunga ng matinding pasasalamat at pagkabigla sa kabutihang ipinakita sa kanya. Maraming fans ang siguradong kinikilig at napapasigaw ng sana all sa ganitong eksena. Pero higit pa sa kilig, ang mensaheng hatid nito ay ang kahalagahan ng simpleng pagmamalasakit. Sa mundo kung saan mabilis magbago ang mga relasyon, nakakatuwang makakita ng dalawang taong tila unti-unting binubuo ang isang koneksyon hindi lang para sa kamera, kundi para sa isa't isa. Sa madaling sabi, ang moment na ito ni Paulo at Kim ay isang patunay na may mga totoong damdamin sa likod ng showbiz glitz and glam. Isang tagpo ng pag-ibig, respeto, at pagpapahalaga na walang script, walang rehearsal, at walang pretensyon. Makikita rito na hindi puro trabaho o promo ang umiikot sa buhay ni Paulo at Kim. Sa simpleng paraan, ipinakita ni Paulo kung gaano siya kamaalalahanin at kung gaano niya pinahalagahan si Kim. Hindi bilang katrabaho lang, kundi bilang isang taong espesyal sa kanya. Ang ganitong mga sandali ay bihirang makita ngayon, lalo na sa mga artista na laging nasa mata ng publiko. Ang pagiging emosyonal ni Kim ay isa ring patunay ng kanyang pagiging totoo at pusong marunong magpasalamat. Hindi siya nagkunwari o nagpigil. Ipinakita niya kung gaano siya naantig sa ginawa ni Paulo. Yon ang kagandahan sa kanilang dalawa. Parehong tapat sa nararamdaman. Parehong marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. Para sa mga fans, ang ganitong eksena ay hindi lang kilig moment. Ito ay inspirasyon. Ipinapakita nito na may mga lalaking kagaya ni Paulo na marunong bumawi, marunong magpakita ng effort at marunong magparamdam ng pagmamahal sa tamang paraan. At si Kim naman, patunay na ang kababaang loob at pagiging totoo sa emosyon ay nakakaantig sa kahit sino. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay isang makabagbag damdaming patunay na ang tunay na pagmamahal at respeto ay nakikita sa mga simpleng kilos. Hindi kailangang enggrande o puno ng kamera, basta taos puso, damang-dama.